Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil hey yo, magandang gabi, Davao. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagkatapos ko nga mag-post sa aking community doon sa aking YouTube channel na di umano isang bilanggo mula sa Davao Penal Colony o Dapicol ang inilipat sa Muntinlupa upang maging isang witness dito sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sorry. Ayun nga po, no? Na pinasakay pa o di umano sa private plane papunta na Maynila, mga minamahal natin taga-subaybay-san. Etong preso di umano ay nakakulong dahil sa pagpatay sa 3 tao at iba pang mga kaso ayon sa ating mga nasasagap ditong balita. Ang bilanggo na nasabi ay gagawing testigo hingil sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Hindi magtatagal ay makikita na natin at hindi na nga po nagtagal dahil isang araw lang ang lumipas ay lumantad na nga po ito. At nadinig na nga natin ang testigo na ito sa pagdinig sa Kongreso kanina. At ang alam natin dito, mga minamahal, kung sino ang pasimuno nito at may pakana, walang iba kundi si... Bago natin pangalanan, panoorin niyo po muna itong video na aking papalabas at kayo na po ang bahalang humusga kung nagsasabi to ng katotohanan. Kasi alam naman natin, mga minamahal natin taga-subaybay dyan, kung ano talaga ang tunay na ugali ng mga Duterte. Ito't panoorin nyo nga po itong video na ito at kayo na po ang bahalang magkomento. Maraming salamat. Let's do this. habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang. No? Teka muna. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente na congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina selda sa IS at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig 1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko,
ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 na Rasulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin na isi-target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig 1 milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na at tulungan kaming makalaya, nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-influensya. At alam ko rin na maaaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ng lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Ayot na pakita ko na po ngayon, ipakita ko na nga po sa inyo itong video na pinakita ko sa inyo ngayon. Ano po kaya masasabi nyo mga minamahal natin taga-subaybay dyan? No? Halatang halata. Diba? Alalahanin nyo mga kababayan na itong mga testigo di umano ay mga convicted po ito. Mga kriminal. Kaya hindi dapat natin paniwalaan ang mga pinagsasabi nito. Diba? Kitang-kita nyo naman, may binabasa talaga sila na bond paper na halatang abogado ang gumawa. No? Binabasa na lang eh. Diba? Kasi kung talaga nagsasabi ka ng katotohanan, hindi mo na kailangan basahin pa. Diba? Kasi manggagaling yung sa puso mo. Ano? Kung totoo talaga sinasabi mo. Eh hindi naman totoo kasi sinasabi mo. No? Hindi totoo yung sinasabi nitong mga tulonggis na convicted na to. Lalahanin nyo, convicted, mga kriminal na mga testigo, mga minamahal nating taga-subaybay dyan. At alam natin, ang may pangalan nitong lahat ay walang iba kundi itong si Mr. Tambaluslos. No? Na kahit mamigay ng ayuda, mamudmud ng pera sa mga kababayan natin dyan, ialay niya ang sarili niya sa bunganga ng bulkan ay hindi talaga mananalo sa 2028 na eleksyong ito. Hindi mananalo, kaya todo talagang paninirasin nila sa mga Duterte. Magsimula sa tatay ng mga Duterte hanggang sa mga anak. Kayong mga nakapanood, di ba? Kitang-kita nyo mga kababayan kung paano pagsinungalingan nitong mga kriminal na ito ang mga sinasalaysay nila dito sa Kongreso. Tapos mayroon pa halatang halata eh, no? May pasabi, ilang ulit niya pinabalik yung pangalan ng Duterte. Teka, kasi medyo medyo ano sabi nung tulonggis na yun, nakalimutan ko na. Medyo ano daw yung sinasabi niya, may pinangalanan daw, pakibasa daw ulit. Gusto niyang paulit-ulitin, sabihin na nag-utos daw dito sa mga tulonggis na mga kriminal ay si dating Pangulong Digong. Mga tulonggis talaga mga kababayan natin. Kaya wala akong masasabi sa inyo kundi huwag kayong maniwala dito. Okay? Kasi tayo lang niloloko. Saka alam natin na matalino kayo. Maniniwala ba kayo sa mga kriminal? Ha? Mga kababayan natin dyan? Maniniwala na nga lang kayo sa kriminal pa. Oh? Yun lang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat sa panibagong video at nanood po kayo ulit. Hindi
na po ako nakapag-live kasi medyo masama po yung pakiramdam akin. Masama po yung pakiramdam ko kaya di ako nakapag-live. Kaya pagpasensyahan nyo na. Basta nga kayo, may pakita ko sa inyo video na mga katarantaduhan ng mga tulunggis na admin dito sa ating bansang Pilipinas. Yun na po ang masasabi ko, kayo na po ang bahalang humusga kung nagsasabi ng katotohanan nitong mga kriminal na ito. Maraming salamat at ako'y magpapaalam na. Good night Pilipinas, good night Davao. God bless.